Sa bahagi ng ating programang 4:37 na po ng hapon, makakausap na natin ang pinaka-chairperson ng Commission on Filipino Overseas. At ito ay kasamahan ko dati sa print industry. Kasama natin mula sa Manila Times, Secretary Dante Clink ang II. Sec, magandang hapon sa iyo, Secretary Clink. Ricky Emer, magandang hapon po sa inyo. At thank you for this opportunity. Oo, alam mo, si Cory gusto talaga yung makasama, kaya lang nandun siya sa Egypt, sinamahan yung ating Mundial ng Pilipinas winner. Susubukan niya mag-on the air, pero alam mo naman sa Egypt, minsan masama ang signal. Alam mo, recently, may nabasa kami Secretary Clink, bago natin kausapin, malaman yung mga kaganapan dyan sa CFO. Meron ka ngayong project tungkol dito sa mga paghanap ng Philippine-based relatives, early 20th century migrants. At ito ay kaugnay sa pag-reunite ng mga Century of Family History for a landmark international exhibition. Anong nagdala sa iyo na gawin itong napakalaking project na ito, Secretary Clink? Well, again, magandang hapon po sa inyo, Ricky Emer. Siguro, before that, sabihin ko lang na yung CFO, ito po yung agency under the Office of the President na tumitingin at nangangalaga po para po sa mga permanent and long-term migrants. Okay. So ang trabaho po namin is to connect the Filipino permanent and long-term migrants abroad to the Philippines politically, economically, and culturally. So ito pong cultural pillar, ito po yung reason why we're involved in this. Tumutulong po kami sa ilang mga PhilAms na gumagawa po ng research. Kasi po yung Smithsonian Museum sa Washington po ay nagbukas po ng isang napakagandang exhibit. Ito po yung How Can You Forget Me? At may nakita po kasi silang mga trunk sa Stockton, California na para pong naging time capsule po ng mga Pinoy na unang dumating sa Amerika. Ito po yung ini-exhibit ngayon sa Smithsonian. Nagsimula po ito noong December 23 at will run po hanggang 2027. So, meron pong mga ilang PhilAm researchers na nakita po ito at hinahanap po nila yung mga descendants po ng mga may-ari po ng mga time capsule, mga traveling trunks. Ito po yan. Ito po si Dr. James Sobredo na siya pong retired professor po na gumagawa po ngayon ng research para po ma-discover po nila yung mga surviving relatives po nung may-ari po ng mga traveling trunks na nakita po sa California noong 2005. Wow! At dyan sa mga data na yan, sa Clink, may nakitang mga Filipinos na may traces ng Filipinos heritage. Wow! Yeah, so meron po, medyo mahirap nga po because yung mga trunks po niyan are more than 100 years old. So, pero best effort po na tinutulungan natin itong mga researchers na to. So, kumbaga, support lang po yung CFO, pero mga initiative po talaga ito ng mga kababayan po natin abroad to establish the links na po nung na-discover po na mga traveling trunks at ngayon po ang ini-exhibit po sa Smithsonian sa Washington, D.C. Okay. This exhibit is going to run for what? 2 years, ano? Second? 2 years 2 years po yan, yeah. Apo. Okay. Yeah. Ang ganda nung So, titulo, very interesting. Emer, How Can You Forget Me? Filipino-American Stories. Yan, nagaganap up to from December 23, 2025 hanggang November 28, 2027. Challenge din to sa CFO kasi para hanapin ito, are you going to go on a media blitz also, Secretary Clink? Sa ngayon po, we're writing directly to local governments at saka mga last known places kung saan po na link yung mga may-ari po ng trunks. And we're trying that route pa muna rather than po the full-blown media campaign. Siguro po pag nakita po na namin, saka kami mag-iingay. Pero sa ngayon po, we're just trying to look for the links. Yeah. But
more or less, ito ba yung mga Ilocano? Ito ba... No, Iba-iba. Kasi alam ko, sa Click, maraming Ilocano nung araw nagpupunta sa Hawaii. yes, yes. Marami din sa California. So would you say they're northern Filipinos? Northern-based Filipinos? Or more Central Luzon? Iba-iba po eh. So meron Central Visayas, yung lately po sa Tarlac po kami naghahanap. So Wow. pero tama po kayo, yung mga Ilocanos talagang they have a big presence in Hawaii kasi I think yung mga sinuunang wave pa po ng mga migrants, mga nagtrabaho po sa farm sa Hawaii. Correct. Kaya nga po may mga nakikilala kami na lumaki po sa Hawaii, marami po sila mga Filipino nakakilala. Ang alam po nila, ang national language ng Philippines po, Ilocano. So, marami mga ganun po. Oo, tama. Tandaan. Alam mo, tama yun, Emer. I was in Hawaii about, siguro mga 3 years ago. Yung mga nasa hotel, yung concierge, di ba? Secretary Click concierge, yung nandun nag-aasikaso pagdating mo. So, tingin mo talaga Pilipino, tapos sasabihin mo, kababayan, kamusta? Aba, yan na, mag-Ilocano na. Bago mag-Tagalog, mag-Ilocano muna. So, obviously, marami talagang from the north na nagpunta dyan, no? Itong search na ito, I guess, no? Secretary Click will go on for the rest of the year up to 2027 kasi any chance na makakuha tayo ng link, storya na kaagad yan, ano, Seth? Yeah, talaga maganda pong story yan. Tsaka napaka-interesting po ng story na to because napag-alaman ko rin po na kung saan po nakita itong mga traveling trunks nato sa Stockton. Medyo meron na palang, well, mga 10-year-old na Filipino-American Museum din sa Stockton. Ngayon ko lang narinig na meron palang gano'n. Napakaganda pong initiative na ng mga Filipino Historical Society doon na siguro bigyan ng parangal yung mga unang mga Filipino na lumapag po sa Amerika. Sa Stockton, apparently po ang kauna-unahang pinuntahan ng mga Pinoy po na pumunta ng continental US. At kaya pala marami mga Pinoy doon. At hindi ko alam, noong mga 2016, 2015, meron na palang Filipino-American Museum at bagong initiative po ito ng Smithsonian na magkaroon din po sila ng exhibit beginning po nung last December. Yeah, and when speaking of Smithsonian, everybody knows talaga yan ang collector ng napaka-wide, Emer, wide na mga artifacts. Just to let you know, Secretary Klink, I'm involved in the I Belong Museum, which is ongoing, and I will send an invitation to you and your team. It's ongoing at Festival Mall, and it's pinupuntahan ng mga estudyante. It gives you a glimpse of over 100 years of the Smithsonian Institution, and they put some artifacts here at Festival Mall, Philinvest. Wow, congratulations, ganda. That was launched last year, and this January, dadating na yung mga DepEd schools para maging an educational trip nila. So it should be a way to connect also with your office, Secretary Click. Yeah, maganda. Thank you for that. I look forward to it. Alam nyo, napaka-importante kasi ng mga linkages na yan. Ano? So, ang isang sinasabi po namin talaga sa CFO na yung mga kababayan po natin abroad, hindi lang po lahat OFW yan kasi mas malaki pa po yung mga permanent and long-term migrants. But whether po OFW sila or permanent migrants sila abroad, lahat po sila tumutulong sa national development natin. Andyan po yung remittances, andyan po yung knowledge transfer nila, marami po nag-i-invest. At pag nakikita po na i-establish yung mga links na yan, mas naiinganyo pa po sila na talagang tumulong at tumingin dito sa atin to see how they can contribute to the Philippines. Napakahalaga po niyan. So thank you for that initiative, Ricky. Ganda. Yeah. Well, si Emer kasi involved din sa mga communities, Emer, no? Baka makatulong din yung communities mo, Emer. Makatulong tayo sa komisyon dito sa search. This search na ito, Emer. Yes. Secretary Click, ay yung mga ano naman ang mga major programs nyo para sa mga ating diaspora na Filipinos sa inyo. Well, yung ano po, ang primary mandate nga po tulad ng sabi ko kayo ng CFO is to link the overseas Filipinos
to the Philippines, politically, economically, and culturally. Naiba po yung mandate namin sa DMW, Department of Migrant Workers. Migrant workers, yes. Sila naman po ang tumitingin sa mga welfare interest po ng ating mga tinatawag na temporary migrants o mga OFWs. Yung focus po namin talaga has been on diaspora engagement. Ito nga po yung we're trying to create programs and other activities kung saan po makakapag-participate yung mga majority ng 10.7 million Filipinos overseas. Dito po sa atin in those three ways that I mentioned. Okay. Pababatiin ko lang si partner Cory mula sa Egypt. Nasa Cairo ka ba? Nandito na si Secretary Click. Hinihintay ka kanina pa, Cory. Hi! Hello, partner Ricky, Hello. partner Emmer. Magandang umaga at hapon dito sa galing sa Cairo. Bye. Hello, Sec Click ang kaibigan ko Hi. at boss sa Manila Times. Ms. Cor, nice to see you. Thank you for the invitation. I thank you for accepting. Really, we're very happy what you're doing for the OFWs. Yeah. Yes. So this whole project is all consistent with the role of CFO. Kasi tama ka, Secretary Clink, hindi naman lahat overseas Filipino workers eh. Yung iba, established na doon at karamihan, citizen na or green card holder. No? And this is no different from what, well, in the case of the Spanish government, di ba? They're going out and granting citizenships to families or Yes. descendants of former for Spaniards who resided in the Philippines. In a way, that's similar, di ba? Meron gang effort na ganyan. At this is very noteworthy kasi marami din, hindi rin nakakabalik eh. Di ba, Secretary Clink? Tama kayo, Ricky. No? Very similar yan. Ang pinakabago nga pong initiative yung sa Indonesia, kung saan nagbibigay sila ng visa for any person na merong Indonesian blood. So, Yan. medyo hinahash out pa po nila yung details yan kasi hindi pa sin popular. But yung Philippines po kasi isa sa mga merong pinakamalaking diaspora communities anywhere in the world. Siguro next only to India, China. So tayo po 10.7 million Filipinos and sa totoo po lamang estimate po yan and for all we know it could be much larger. Yeah. It Meron may akong be even kikwento larger. kay Sec Click. Go ahead, Cory. Partner, ang lolo ko, si Gregorio Siquia, ay dating o pinakaunang recruiter ng mga Ilocanong papuntang Hawaii. Ayun, Yes. yung binanggit namin kanina. Ito yung usap natin kanina. Kaya pumunta dito yung mayor ng Hawaii at pumunta siya sa Vigan, bumisita siya para alamin at ang mga Ilocanos, mga pamilya ng mga Ilocano na nagpadala ng kanilang mga ninuno sa Hawaii. So magandang kwento po yun. Yung mga maraming Ilocano sa Hawaii. Yes. Sabi ko nga po kay Ricky kanina, marami yung country head po ng International Office for Migration, yung IOM. Grew up in Hawaii, Yes. Irish po siya, Irish-American. Marami daw siya mga Filipino friends and nakala niya nga po ang national language natin dito is Ilocano. Napakalakas na Ilocano sa Hawaii. But I'm sure in the West Coast America, ganun din kalakas yan. Secretary Clink, kung merong nakikinig sa atin o nanonood sa atin sa Facebook Live or sa YouTube, what should they do kung meron silang may bibigay na information tungkol dito sa this big project with the Smithsonian? Where can they send their information, Secretary Clink? Po, meron po kaming website, yung www.cfo.gov.ph. Meron nasa po kami, nasa Facebook at iba pa mga social media platforms. Ano yung na Facebook X. account, Sec Clink? Anong Facebook account? Commission on Filipinos Overseas. Okay, So, Commission of Filipino Overseas. Just message us. At siguro kung nagawi po kayo ng Washington, D.C., bisitahin po niyo yung exhibit sa Smithsonian. And how can you forget? Yung napakaganda po. And I was
say Miss Cory kanina, meron din pala pong Filipino-American Museum sa Stockton, California. Kung saan hindi po natin talagang... alam yun. Yes, actually it's been around po for almost a decade na nga po, and or probably more than. Balak po naming bisitahin yan sometime soon, hopefully this year. At we can maybe explore how we can work with them or connect them with the National Museum dito po sa atin. But yung National Museum po natin, napaka-active po na. Dami rin po nilang mga ginagawa mga international linkages at para ma-discover po yung mga opportunities na ganyan. So just reach out to us, message us. At tingnan niyo po kung meron kayong may mabibigay ng mga leads po sa amin para po maparating po namin sa mga researchers na naghahanap po ng mga kamag-anak or living survivors po nung mga may-ari po ng trunks na nakita po sa Stockton na ngayon po nakadisplay sa Smithsonian. Hanggang kailan yun, Sec? 2027, Ms. Cory. So haba pa. it opened last December at it'll be a running exhibit until that year. Yeah. Alam mo, Secretary Click, meron ding tourism potential dito kasi Yes. yung mga Filipinos that have been residing there and are Americans, di ba? When they come here, they're tourists. Yes. Binibilang as tourist yan. Yes. And if you can find a way na through your commission, maengganyo rin silang umuwi dito, dagdag din yan sa tourism numbers ng Pilipinas, no? Absolutely. And, Yeah. and who doesn't want to be reunited with your family? Alam mo, in my case, Secretary Click, kasi my wife became Spanish because her grandfather was Spanish. Every time we go there, iniimbita kami ng mga relatives ng great-grandfather ng wife ko. Wow. Ang Imagine. ganda nun. Dapat And ganun then, din sa Pilipinas. Ever and Cory, they would bring us to places na kung saan lumaki yung kanilang lolo, lola, na kaedad nung lola at Magandang kwento yan. Yeah. nung mother, nung misis ko. Tapos pinakikilala kami sa mga relatives at somehow nakikita mo yung ibang anak ko, kamukha nung anak nila. Aba. Yun. Yung itsura, yung Nakakatuwa. tayo, ganun. So, nakakatuwa, and this is a wonderful project. Consider our program, DZRH Kaya Mo Yan, Secretary Klink, as a partner. Well, Feel thank you free very much. to use the program to reach out kasi number one ulit ang DZRH, Secretary Klink. Congratulations, Number one ang buong stasyon natin ito. So, can you imagine the reach where we are in control of almost 50% of the whole audience in the Philippines, in Mega Manila. So, Hallelujah. feel free to use the show. I will talk to the managers of DZRH how we can help kasi maraming storya yan. Ang daming storya yan lalabas. Yung mga families na, yung pala ang ninuno mo nasa Amerika or whatever. No? At it will bring in a lot of memories and tourism revenue to the country. Secretary Klink. Teo, maraming salamat for that opportunity. We'll take you up on it. And again, congratulations sa talagang number one, DZRH. Yes, we look forward to collaborating with you and we'll take you up on that offer. Siyempre, ganun din ang Manila Times, number one yun. Siyempre. At saka, Thank you, Sir Emer. Salamat. Klink, mag-plugging ka, di ba, ilang years ng Manila Times? 127. Pero may konting gaps So, yung Manila Bulletin total. tuloy-tuloy. Pero 127 since the founding. Yeah, and then everybody knows the Manila Times, sa totoo lang. So, hindi nagkakalayo, mga 30 years apart, yung Manila Broadcasting Corporation at Manila Times. And I know, DZRH and Manila Times have some collaborations, I think during elections, di ba, Secretary Klink? Meron may mga collaborations with Mr. Junik Dao and with you as publisher, Manila Times, and your whole team. Well, it's 4:56 ng hapon. Nasa iyo opportunity, Secretary Klink, to speak and to our listeners, our televiewers, our Facebook live viewers, and our YouTube viewers. Go ahead with your message, Secretary Klink. Well, again, thank you for this opportunity to talk to you about the Commission on Filipinos Overseas. Again, kami po yung lead agency in diaspora engagement for national development.
We link po the permanent and long-term migrants to the Philippines politically, economically, and culturally. So kung meron po kayong mga programa or activities that are aligned with those, please reach out to us. We have our Facebook page, www.cfo.gov.ph. We are on social media platforms. And again, congratulations to DZRH. Thank you, Ms. Cory, Sir Ricky, Sir Emer, for this opportunity. Wag po kayo madala. At we'll reach out and take you up on your offer to collaborate kasi kailangan po talaga natin yan. Malaking promotion po sa atin lahat yan to have an exhibit at the Smithsonian at saka to let people know that there is this wonderful exhibit that is a time capsule to our history at saka maybe a way for our Filipino Americans to discover their roots in the Philippines and then encourage them to visit and maybe reconnect with long lost relatives in the Philippines. Yeah. If you have a ready poster that you can send us, we will already promote it through the social media sites of DZRH Kaimian. Secretary Cliff. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye, Sec Okay. Vic. Take care. Thank you. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Thank you. Have a safe trip back home, Ms. Cory. Salamat. Thank you. Alright. Sir, See you soon, Sec. Okay, Thank you. 4:58 ang hapon. Cory, baka meron kang gustong batiin yung nanalo dyan at nabigyan ng magandang premyo. Banggitin mo na dito. Oo, napakagandang kaligayahan para sa ating lahat at pagtagumpay ng mga Pilipino, ng Pilipinas sa Miss Intercontinental Pageant 2025 na ginanap sa Hurghada, Egypt. Pauwi na nga ako Nanalo po ng 4th runner-up at ang pinaka-coveted award na tinatawag na Power of Beauty. Na back-to-back ang Pilipinas dyan sa Power of Beauty. Si Christina back-to-back, Van Heflin. Yes. Congratulations. Christina Van Heflin. Galing sa Leyte. Galing sa Leyte yun. Kaya congratulations din kay Governor Ikot Petilla. At lahat ng mga taga-Leyte, mga Leyteños. Kaya magkakaroon po ng grand homecoming para kay Christina Van Heflin dito sa Manila at sana sa tulong ni Gov Ikot Petilla sa Leyte mismo. Ayun. So kailan ang balik nyo? Yeah. Babalik ako siguro mga February 3, andyan na ako. Tatlong araw na. Huwag ka mag-uwi ng nung poison ni Cleopatra, ha? At saka, Galing mag-uwi sa ka lang ng mag-uwi ka lang ng delicacy mula sa Egypt. Essential oils man lang. Wag na yung yung cobra, ha, na tumutupa. Yung siba yun. Dates na lang galing sa Dubai. Yun, dates. Sarap yan. Okay. At saka meron pong malaking event sa Abu Dhabi bukas at ito po ay araw ng Dangal ng Lahi. At may Yan. malaking fashion show at cultural event sa Okay. Abu Dhabi. Na ito po ay organized ng Filipino community sa Abu Dhabi. Alright, Andun tandaan din yan. ako. Okay, i-announce ko rin, ha? April 22-25, the 25th Riviera Invitational Golf Tournament. Oy. Abangan nyo yan. At Emer, yung ating reunion next week, banggitin mo na. Yes. Bago tayo mag-break. Next week po, Sabado, February 7, one more time. Homecoming na Yeah. naman. Sige. Lasal Green Hills po, alas 2. Punta na po Okay. kayo. May misa. May misa. Anong oras yung misa? Yeah, alas 3 ang misa. Okay. Blessing. Hanggang dito na lang po kasi naghihintay na yung susunod na programa. Tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 na hapon. Ako po si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. And po si Emer Magno Gingon. Tandaan nyo, ang Happy programang Kaya. Kaya. Whoa! Yan! Bye! Have a good weekend. God bless. God bless.